Mayor Pogi, ikaw, sino crush? Secret. Catherine fans, natutuwa ako dito mga kasos. Maliban yung yung congrats natin ng Catherine mga kasombreros. Tsaka updates. Natutuwa ako dito sa sa post ng isang admin mga kasombreros. Kasi nga diba kinasal na sina Ray at saka si Zainab Haranaki mga kasombreros. Tapos kinasal sila. Congratulations Zainab, sabi niya next na sana ang Catherine couple manifesting. So sobrang kulit lang at saka cute, no? Parang prayer of future na magiging husband and wife ang Catherine mga kasombreros, no? Dalawang terno actually, no? Dalawang twinning na naman ang ginawa ng Catherine dito mga kasombreros dito sa sa Conzays ni Ma'am Catherine. Congrats. Nag-post siya kanina ng kanyang Conzays na brand mga kasombreros na kung saan siya ang endorser. Naka-green ang inyong box office queen, and then black, no? Green and black ang combination ng kulay ng Conzays mga kasombreros, which is her favorite color. Tapos si Pops Alden naman yung kanyang sapita. Tapos ang post ni Ma'am Catherine dito sa kanyang Facebook page, sabi niya, made it to the feed cause my skin and hair look so healthy with proper diet and exercise. I love it. Thanks multivitamins plus minerals Conzays. Get yours here, no? So parang siya may Lazada link mga kasombreros na nilagay, tapos may code din. So yan po, no, kung gusto niyo po mag-order ng Conzays na multivitamins ay follow niyo lang po at saka i-click niyo po at saka order na lang po kayo sa Lazada mga kasombreros. So yung isang picture niya o isang outfit ay kulay green, yung isa naman ay kulay black mga kasombreros, tapos green naman yung yung background niya. And then ito, si Pops Alden naman, syempre hindi nagpatalo sa kulay green din. Ay, nagkakataon ba ito na bakit kulay green? Para silang kanina lang pinost mga kasombreros na kulay green din yung outfit at saka yung pita, di ba, green din siya. So hindi naman nahalata mga kasombreros na pareho sila ng twinning mga kasombreros. So sa pita naman, buy 2 get 1, no? Parang free siya. Shawarma large, tapos first 100 customers only. So paunahan ito mga kasombreros. Sa June 8 yan 2025 sa Ayala Mall sa Legazpi. No, grand opening pala doon. Congrats, no, kay Alden. Congrats kay Catherine, no. Pareho talaga sila ng talagang venture ngayon, business, at saka nag-iipon para sa kanilang future mga kasombreros. So yan, sa The Hungry Pita Ayala Mall Legazpi, located at the ground floor sa Alfresco. Ito mga kasombreros. So grand opening pala nila doon. So nung nakaraan na vlog ko rin yung kanilang opening, yung itong franchise ni Sir Alden dito. Pero hindi ko na mention yung pinakalugar niya na Ayala Mall sa Legazpi. So June 8 mga kasombreros, I think June 8 is ano ba tayo ngayon? So Sunday, no? Ngayong Sunday na yung grand opening ni Pops Alden or ng pita doon mga kasombreros. And then ito, si Sir Alden ay kulay yellow yung kanyang kanina, no? Yung kanyang Tuesday ride. Nagbike siya mga kasombreros, tapos kulay dilaw na one of the most worn outfits din pala ito ni Ma'am Catherine. Ito nga kulay dilaw mga kasombreros. So alam na this, no? Tapos yung post pa nila ay kulay green pareho. Hindi ko alam kung tinataon nilang dala. And then ito, sobrang cute ni Sir Alden dito. Yung caption, where's Avi? No, kasi si Avi nasa likod niya, nasa parang nagtatago-taguan silang dalawa dito. Tapos Sir Alden naman ay nagte-text, no, sa cellphone mga kasombreros, or may tinitingnan sa kanyang phone po mga kasombreros. Tapos si Avi, ang cute ni Avi dito. Para talaga sana pag nagsama siguro ito sila ni Baby Q na mga kasombreros ay bibong-bibo itong dalawang ito, no? Si Ma'am Catherine at saka si Baby Q, tapos si Sir Alden naman si Baby Avi na anak ni Ma'am Marlene Capones at saka ni Sir Mauro Lumba mga kasombreros. So sobrang kulit na. Tapos parang naging close na nito talaga si Sir Alden sa kay Baby Avi mga kasombreros. And then ito, ang kakulitan ng dalawang ito, although matagal na itong kay Ma'am Catherine, yung kay Sir Alden medyo recent pa siya. So parang pouty lips mga kasama si box office queen.
dito lang baka parang pa-cute-cute lang niya. Tapos si Sir Alden naman ay ito baka mag-trending na naman itong peace sign niya dito sa noo. Yung kalang dalawang fingers po. Yung hintuturo at saka yung sa gitna ay nilagay niya sa kanyang noo. Baka mag-trending na naman ito na ginagawa ni Sir Alden. And then ito, si Mayor Alcala, sabi dito sa caption niya, ay parang tinanong kasi siya, tapos parang nagsalita siya, si Mayor daw ang bagong BF ni Catherine, na di mamatay-matay ang issue na secret na kikita, sabi ni Sir OG Diaz. So tapos parang si Mayor Mark Alcala, parang dead man lang, tapos tumawa, nagpadila sa huli mga kasimers. And alam naman natin na walang sila, and confirmed by Kath na single sila. So ang mahalaga sa atin ay pareho silang single at confirmed si Sir Alden, single din si Ma'am Catherine. So that's the most important thing, kasi nasa ipon stage at saka venture muna ang dalawang Mr. and Mrs. Fulkerson, mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit nito kasi si Rain Matienzo yata ito. Super crush niya pala si Sir Alden. Artista ito sa GMA, mga kasambreros. Tapos parang super fan lang siya dati. Tapos pupunta siya sa GMA. Tapos parang nagkaroon siya ng time na parang ma-discover ng isang floor director habang nag-shoot sila Sir Alden dati. Tapos parang pinagbigyan siya ng floor director, and then yun nga parang gustong-gusto talaga makasama sa trabaho, and then sobrang bango, sobrang bait, ganun ang kanyang sinasabi, mga kasambreros, kaya about kay Sir Alden nung nag-guest siya dito nga sa TikTok Lock nina Kuya Kim at saka niya ni Kuya Kim at saka Mars pala ito, Mars na Ma'am Camille Prats at saka niya Ma'am Iya Villania Arellano, mga kasambreros. So nag-guest sila na yun po, mga kasusto. Sobrang daming mahanga talaga kay Sir Alden, mga kasambreros, kasi sino ba naman hindi hahanga. Super kind and super humble, mga kasambreros, kahit na sikat na. And then ito, behind the scene ito nahulog kasi yung babae, parang may nahulog siya, tapos yung reaction ni Ma'am Catherine ay sobrang gulat siya syempre, at saka si Sir Donnie, parang gusto niya yatang alalayan yung babae, kaso parang nagtuloy-tuloy yung babae, kawawa. Tapos si Ma'am Catherine, tapos grabe yung reaction niya, na parang gulat din siya, kasi syempre pahulog, parang pasubsob yung action ng babae. Buti nilang nasa loob ng lalaki na nakasalamin sa baba, mga kasambreros. Tapos si Sir Donnie talagang concern, hindi niya na nahabol, mga kasambreros. So may magantong pangyayari talaga na hindi inaasahan sometimes, And then so last items natin ito, mga picture ni Sir Alden kanina na nakadilaw siya during his rides po, mga kasambreros, kasama ng mga random fans at saka ng kanya mga tropa peeps. Alright, so yun na actually sa ating Kathleen items. That is it for today, June 3, 2025. Sarado ng tindahan, kasombrero. Tomorrow is another update na naman, or another update ng Kathleen, mga kasombrero. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And blessed evening po sa bawat isa. Salamat po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Isipang Nasa Taas. Colossians 3 verse 2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Medyo mahirap ito kasi kailangan mo daw isipin parati ang mga bagay na nasa itaas. Kasi dito tayo nabubuhay, di ba? We are physically present and living, mga kasambreros, sa mundong ito. Pero how come na ito ang ating gagawin? Isipang nasa taas, mga kasambreros. So kapag titingnan natin itong Colossians chapter 3 verse 2 ay simple yet powerful command, mga kasambreros, na tayo po ay tinawag na iset natin, ituon natin yung ating isipan sa taas, mga kasambreros. At ang verse na ito ay in-encourage tayo na mag-isip about spiritual matters rather than being distracted by earthly concerns. So kung kaya mapapaisip tayo na bakit kaya ganun?
ay hindi na ako kakain kasi isip na ako sa ano, hindi ako magtatrabaho, hindi na ako gagawa ng mga bagay na dito sa mundong ito, no. Ang verse na ito mga kasmres ay nagre-remind sa atin na there is more to life. Meron pang mas mahalaga sa buhay na atin nakikita, sa buhay na atin pong ikinabubuhay mga kasambreros. Magtatrabaho tayo, yes. Gagawin natin yung mga bagay natin dito sa mundo, yes. Pero mas mayroon tayong dapat na higher, deeper, at saka more meaningful at saka purpose ng buhay na dapat na tinitingnan. And that is, we have to set our minds above mga kasambreros. Talking about God, His Word, and yung pagsunod sa kanyang kalooban. It urges us to lift our eyes higher, to focus on our relationship with God and the heavenly promises He has for us. So, yung ano ba, parati natin isipin din yung yung order, yung priority, mga kasambreros na yung sa, di ba, yung pag-set ng love, no, love the Lord, first commandment, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And then the second one is love our neighbors, our families, friends, no, ganun siya mga kasambreros, as we love ourselves. So, it's a matter of priority. Hindi na sabihin na, hindi na ako kain kasi isipin ko na nasa taas. It talks about yung relationship natin sa Panginoon at saka yung mga promises ng Diyos na nakalagay sa Biblia mga kasus. And yung promise ng langit, no, na tayo po ay titira doon habang buhay hanggang sa hanggang. It's not just 1 million, it's not just 2 billion years mga kasambreros. It's forever na tayong, kapag tayo po ay mamatay mga kasambreros. Every day, we face a multitude of distractions. So literal ito, maraming distractions talaga ang ating na-experience araw-araw. We often get caught up in our daily routines, worries, and the struggles of life. So bilang nanay, bilang anak, bilang kapatid, bilang nagtatrabaho, bilang nag-ieskwela, bilang taga-plano, and so on, taga-budget, na marami mga kasambreros tayong mga struggles sa buhay. Name them all. Napakadami. And ang verse na ito ay nag-invite sa atin na i-change natin yung perspective natin, yung ating isipan mga kasambreros, na meron pang mas mahalaga. Yes, mahalaga na matapos natin yung ating gawain, yung ating labahin, yung ating hugasin, yung ating mga lutuin, yung ating mga business, yung ating mga homework, for example, na kailangan nating tapusin yan, yung mga task na inaatas sa atin, no, may mga assignments tayo na kung kailangan tapusin, no, kailangan natin yon, especially teachers, no, na napaka daming trabaho mga kasambreros. Instead of being consumed by what is happening around us, we are encouraged to think about what God wants for us. So, ang gusto natin kasi minsan sa ating buhay, akala natin yun na yung the best, yun na yung utmost, yun na yung perfection, pero hindi pala. May mas may mas maganda, may mas mabuti, may mas kaaya-aya na plano at saka purpose ang Diyos sa ating buhay. That is why yung sinasabi dito na isipang nasa taas, we have to set our things, or we have to set our minds mga kasambreros, na may mas mataas na plano ang Diyos sa atin. And paano natin yun ma-achieve kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo gumagawa ng mga mga gawain ng Panginoon na pag-advance ng kanyang kingdom. So ang verse na ito ay reminder sa atin na ang journey natin, yung spiritual journey natin ay continual process po yan, na nakafocus sa ating Panginoon at saka sa kanyang mga plano sa atin, yung mga ways niya. So setting our minds on things above is a daily choice we make, allowing us to align with God's purposes for our lives in a way that reflects His glory. So ganun po mga kasambreros, daily lives, no, daily routines natin mga kasambreros, dapat yung pagbabasa ng Biblia, for example, dapat ay nasa atin part na yun ng schedule natin. Hindi siya tira-tira, hindi siya kung kailan na natin gusto. Dapat kung pinapakain natin ang ating physical body ng 3 times a day, how much more ang ating kaluluwa mga kasambreros. And when Paul speaks of the things that are above, ay tinutukoy niya dito mga kasambreros yung mga spiritual truths ba, yung mga katotohanang makaspiritual at saka heavenly realities. These include our relationship with God, His promises, and the eternal perspective we gain as believers. We can find many references in scripture that point us to the importance of maintaining a heavenly perspective, such as Matthew 6:19-20.
So when we're encouraged to we're encouraged to treasure our treasures in heaven rather than on earth. Kasi may narinig akong preaching mga kasambreros, 100 years from now, yung mga kotse, yung bahay, yung properties na pinaghihirapan natin ngayon, ibang generation na po. And yung mga generations na yon, yung nakatira dito sa mundong ito, hindi na tayo kilala. Okay? Yung pinaghirapan mo, yung pinagpaguran araw-araw, pinag-ipunan mo ng ibang taon, iba na yung generation. Kunwari, no, yung mga yung lolo ng ating lolo noon, lola ng lolo natin ngayon. So hindi na nila tayo kilala. So hindi na natin sila kilala. So ganun siya mga kasmeros. Kasi nga iba 3-4 na generations lang ang katapat. Wala na, hindi na natin maalala o hindi na tayo maalala ng mga tao, mga kasmeros. Not unless kapag ikaw ay isang bayani, no? Pero nonetheless mga kasambreros ay yung ating kaluluwa mismo ay nasa heaven na, no, or nasa impyerno mga kasambreros. Pero syempre ay sa heaven mga kasambreros, no, hindi sa impyerno. So dito natin makita na napakahalaga yung proper and the right mindset. Yung Christ-like na mindset talaga mga kasambreros. Napaka-essential po nun sa ating pamumuhay. So yung Colossians 3 verse 2 ay ni-remind tayo ng kahalagahan ng yung focus ng sa Panginoon, no? Focus sa Panginoon mga kasambreros at saka sa kanyang mga pangako. Kasi ang Diyos naman natin kapag nagbigay ng utos yan and then nagsumunod tayo, may kalakip na pangako yan. Hindi yan bogus na master, hindi yan bogus na amo, hindi yan bogus na president mga kasambreros ng isang kumpanya or mga leader mga or sino man yan. Hindi siya bogus. He is just and he is fair mga kasambreros. Kung kaya kapag tayo sumunod sa kanya, nakaabang at saka nag-aantay ng mga kasambreros yung pangako, no? Tayo lang, yung obedience lang natin ang inaantay ng Panginoon mga kasambreros. Parang one word away, one message away, one speak away mga kasambreros ay mangyayari sa command ng Panginoon. Kagaya ng kanyang pag-create ng mundong ito, with all its complexities and vastness, no, yung kalawakan, yung galaxies and constellations and solar system, ay sinilita niya lang, and everything came to existence mga kasambreros. Ganon ka-powerful ang ating Diyos, no? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Alright, so naman po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po. I love you.